Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, December 14, 2023. Patuloy nga pong lumakas yung ating northeast monsoon na umaabot nga po ito hanggang sa parte ng Metro Manila. Asahan natin yung amihan na yan sa may parte ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at kasama na nga po dyan yung Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Samantalang yung easterlies naman ay patuloy pong makaka-apekto yan sa may parte ng Visayas at ng Mindanao. At ito nga pong minomonitor natin na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon nga po sa European Center, nasa 40% chance na ito nga po posibleng maging tropical depression or mahinang bagyo. At nasa 60% chance naman yung possible low pressure area lamang siya papasok sa ating Philippine Area of Responsibility at tatama nga po sa parte ng Mindanao at tatagos nga po yan papunta sa may natitirang bahagi ng Palawan. Possible nga po, estimated natin na papasok itong sama ng panahon sa ating Philippine Area of Responsibility ng December 16 ng hapon. At iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dahil posible po ito magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dumako na muna tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga lugar na may mga tsansa ng pag-ulan ngayong araw. Mamaya nga pong alas 10 ng umaga, dito po mapapansin natin yung eastern section ng Central Luzon, Bicol Region ay may mga tsansa po ng mahina at katamtamang pag-ulan, pati nga po dito sa may parte ng Mindoro Provinces. Pero yung Luzon, Palawan, Visayas at maging Mindanao ay mananatiling maayos at maganda ang lagay ng panahon. Asahan po natin na maalinsangan ng ating mararamdamang panahon dyan dahil nga po sa easterlies na umiiral sa Visayas at Mindanao. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, tuloy-tuloy pa rin po may mga tsansa ng mga posibleng mahina at katamtamang pag-ulan dito pa rin po sa eastern section ng Bicol Region at ng Central Luzon. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, ganun pa rin po, may mga pag-ulan pa rin sa may parte ng Southern Luzon at dito naman sa may eastern section ng Visayas may mga tsansa na rin po ng mahina at katamtamang pag-ulan. Makulimlim na kaulapan na po sa parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi mamaya, patuloy pa rin po magkakaroon ng tsansa ng mga pag-ulan ng eastern section ng Visayas at ng Southern Luzon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin yung dahan-dahan na pagkilos nitong posibleng sama ng panahon. At mananatili nga pong hihina yung ating northeast monsoon sa mga susunod pang araw dahil nga po yung pagbugso naman ng ating easterlies ay mas lalong lumalakas. By December 16, ito na nga po, December 16 ng possible to morning or afternoon ay papasok na nga po siya ng Philippine Area of Responsibility. At mapapansin nga po natin dito yung dahan-dahan na pagkilos niyan at pagdating ng December 17 ng alas 8 ng umaga, posible nga pong makaranas na ng mga pag-ulan itong eastern section ng Mindanao. At mapapansin nga natin na muling bubugso yung northeast monsoon o yung amihan, kaya dito nga po bababa yung tsansa niya na mag-intensify into tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, mas ramdam na nga po yung mga pag-ulan nitong sama ng panahon dito nga po sa may parte ng eastern section ng Mindanao at sa may southern portion ng Visayas. At dito naman mapapansin nyo yung pagbugso ng amihan naman
ay magpapaulan naman po yan dito sa may parte ng Bicol region at ng Central Luzon. Dito nga at magkakaroon din tayo ng possible shear line na isa pa nga po sa magiging dahilan ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng December 18, posibleng ang tatawirin niya itong Mindanao at magdudulot nga po yan ng mga pag-ulan. At pagdating naman po ng December 19, dediretso po yan dito sa may parte ng Palawan at magdadala rin po yan ng mga pag-ulan. Pagdating po ng December 20, dito po yan nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility at ito po ay mas lalakas na habang papalapit dito sa may parte ng Cambodia at kung saan nga yung mas mainit na parte ng ating karagatan. At habang bumubugso nga po yung amihan, hanggang dito po yan sa may parte ng Northern Luzon at eastern section ng Central Luzon, yung shear line naman ay magdudulot yan ng mga pag-ulan. By December 21, mananatiling maulan nga po yung eastern section ng Luzon at ng Southern Luzon. Pagdating naman po ng December 22, asahan nga po natin maulan ang parte ng Bicol region at eastern section ng Northern Luzon. Hanggang dito po yan sa may parte ng Mindoro provinces may mga pag-ulan. By December 23, asahan pa rin po natin na magiging maulan ng eastern section ng Luzon at mga katamtamang pag-ulan naman sa Visayas at Mindanao. Kung mapapansin nyo nga po, yung amihan ay hindi bumababa po yan hanggang sa parte ng Visayas or ng Mindanao. At hindi katulad last year na yung ating amihan ay umabot pa po yan hanggang sa northern portion ng Mindanao. Dahil nga po matindi pa rin po yung sea temperature na dito nga po sa ating karagatan. Kaya kung makikita nga po natin dito sa ating temperature map, mas pinakamainit na parte na nga po yun halos dito nga po sa may parte ng Australia. Itong gitnang bahagi na po yan ng ating mundo. Kung mapapansin nyo nga po, yung lamig o yung amihan natin hanggang dito lamang po yung bumubugso sa may parte ng Taiwan. At may mga araw na lalakas siya pero hanggang dito lamang po sa may parte ng Luzon. Dahil nga po itong mapapansin nyo nga po, itong ating sea temperature o yung temperatura ng ating karagatan ay mas matindi pa rin po yung kanyang init. At ito nga po yung possible na malaki pa rin po ang tsansa ng El Nino lalo na po pagpasok ng susunod na taon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.